Isang madilim na gabi, isang takot na lalaki ang nagmamaneho papunta sa isang liblib na gubat sa labas ng lungsod. Matapos niyang siguraduhing walang ibang tao sa paligid, binuksan niya ang trunk ng kanyang sasakyan at inilabas ang isang katawan na nakabalot sa plastik. Habang hinihila niya ang katawan sa lupa, biglang napanet ang plastik. Doon niya nakita na babae ang biktima. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa isang babaeng nawawala. Siya ay si Jinek, isang 30 anyos na byuda at nag-iisang ina. Pero hindi lang siya ang nawawala. Sa nakalipas na 3 buwan, 2 pang byuda at nag-iisang ina ang biglang nawala ng walang bakas. Iniwan nila ang kanilang mga anak. Nalaman ng mga investigador na bago mawala ang mga babae, nakipag-ugnayan sila sa isang mapanganib na kulto. Ngunit kakaunti ang ebidensya at walang malinaw na sospek. Kaya hindi nalutas ng pulisya ang kaso. Sa huli, naging mga lumang kaso na lamang ang mga pagkawala. Pagkalipas ng 13 taon, biglang nagbago ang kwento. Malakas ang ulan habang isang binata ang nakatayo sa labas ng isang simbahan at tahimik na naninigarilyo. Ang pangalan niya ay Yung Dun. Ang kanyang ina ay ang babaeng nawala 13 taon na ang nakalipas. Sa loob ng simbahan, pinag-uusapan ng 3 pari kung sino ang magiging susunod na pari. Isa sa kanila ang sumusuporta kay Duan. Ang pangalan niya ay Peter. Si Peter ang nagpalaki kay Duan matapos mawala ang kanyang ina. Sinabi niya na isa si Duan sa pinakamagagaling na estudyante. Matalino siya, kalmado, disiplinado, at marunong humawak ng problema. Pero hindi sang-ayon ang obispo. Para sa kanya, problema ang pinagmulan ni Duan. Lalo na dahil ang kanyang ina ay nawala matapos umanong sumali sa isang kulto. Pagkatapos, nag-usap sina Duan at Peter sa labas ng simbahan. Sinabi ni Peter na wala siyang dapat ikatakot at hindi kakanselahin ng obispo ang kanyang pagiging pari. Sinabi lamang ni Duan na gagawin niya ang kanyang makakaya. Para kay Duan, higit pa sa guro si Peter. Para na rin niya itong ama at ina. Bago ang seremonya, binigyan ni Peter si Duan ng isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may bracelet at panulat. Dumating na ang araw ng seremonya. Kinakabahan si Duan habang isa-isang tinatawag ang mga kandidato. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, humakbang siya pasulong. At mula noon, opisyal na siyang naging pari. Ang unang assignment niya ay sa isang maliit na simbahan sa labas ng Seoul. Samantala, ipinakita naman ng isang babaeng detective na si Yon. Nakikipag-usap siya sa kanyang kasamahan tungkol sa mga bagong kaso ng mga nawawalang tao. Binanggit ng kanyang kasamahan ng isang chismis tungkol sa isang kulto na nagtatrabaho sa kanilang lugar. Pero hindi ito gaanong pinansin ni Yon. Samantala, nagsisimula na si Duan sa kanyang bagong simbahan. Maliit lamang ang simbahan pero marami pa ring nagsisimba. Sa unang araw niya, may isang lalaki na pumunta para mangumpisal. Maayos ang damit ni Duan habang pumapasok sa confession room. Sa loob, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Lee Kang Tai. Agad niyang binanggit ang mga nawawalang tao. Sinabi ni Kang Tai na alam niya ang tunay na nangyari sa mga pagkawala. Alam daw niya kung sino ang gumawa nito. At mas nakakagulat, sinabi niyang kasali rin siya. Nagulat si Duan. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang umiyak si Kang Tai. Punong-puno siya ng pagsisisi. Sinabi niyang may pinatay siya. Pagkatapos, nagsimula siyang magsabi ng mga bagay na parang isang ritual. Binanggit niya ang dugo at mga alay na parang wala siyang ibang pagpipilian. Hindi maintindihan ni Duan ang kanyang sinasabi. Pero biglang binanggit ni Kang Tai ang isang pangalan. Jin Shock. Nang marinig iyon ni Duan, bigla siyang natigilan. Bago pa siya makapagtanong, biglang tumakbo palabas si Kang Tai. Hinabol agad siya ni Duan. Nakita niya si Kang Tai na lumiko sa isang kanto at sinundan niya ito. Doon malalaman kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Duan. Si Jin Sikok ay ang kanyang ina. Habang hinahabol niya si Kang Tai sa isang makitid na daan, biglang may sasakyan na hamarang sa kanyang daan. Nang makaalis ang sasakyan, wala na si Kang Tai. Wala nang nagawa si Duan kaya bumalik siya sa simbahan. Sa hallway, nakita niya ang isang madre na naghahanap sa kanya. Doon niya naalala na may record ang simbahan ng lahat ng nangungumpisal. Tinanong niya ang madre tungkol kay Lee Kang Tai. Nakilala siya ng madre at alam din nito kung saan nakatira si Kang Tai. Kinabukasan, sumakay si Duan sa kanyang bisikleta at pumunta sa bahay ni Kang Tai. Kumatok siya ng ilang beses pero walang sumagot. Akala niya ay wala si Kang Tai kaya aalis na sana siya. Pero biglang may malakas na ingay mula sa loob. Naisip ni Duan na baka sadyang ayaw siyang papasukin ni Kang Tai. Pumunta siya sa likod ng gusali para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang lumapit siya sa bintana, nakita niyang may taong mabilis na umaalis sa loob ng kwarto. Akala niya si Kang Tai iyon. Dahil gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, hindi na niya inisip ang mga bawal. Binuksan niya ang bintana at pumasok sa apartment. Sa loob, may nakita siyang kakaibang simbolo sa pintuan ng isang kwarto. Pumasok siya at nakita si Kang Tai na nakahiga sa kama. Tinawag niya ito pero walang sagot. Nang lumapit siya, nakita niyang may bula sa bibig ni Kang Tai. Humihinga pa ito. Agad siyang tumulong at gumawa ng first aid. Makalipas ang ilang sandali, gumalaw si Kang Tai.
Pero bigla itong umubo ng dugo. Nalaman ni Duan na malubha ang kalagayan nito kaya dali-dali niya itong dinala sa ospital. Tinawagan din niya ang pulisya. Habang naghihintay sa ospital, dumating si Detective Yun. Tinanong niya si Duan tungkol sa nangyari. Sinabi ni Duan ang lahat. Ipinaliwanag niya kung bakit siya pumunta sa apartment. Pero hindi niya maaaring sabihin ang laman ng confession ni Kang Tai dahil lihim ito. Sinabi rin niya na may nakita siyang ibang tao sa apartment. Maaaring may ibang taong pumasok doon. Maya-maya, dumating ang isang babae kasama ang kasamahan ni Yun. Siya ang nakababatang kapatid ni Kang Tai na si Mira. Bingi si Mira at hindi rin siya makapagsalita. Mabuti na lang at marunong ng sign language si Duan kaya tinulungan niya itong makipag-usap. Pagkatapos ng pagtatanong, tumingin ng mabuti si Mira kay Duan na parang may gusto pa siyang sabihin. Nang gabing iyon, bumalik si Duan sa simbahan. May nakita siyang dokumento sa kanyang mesa. Akala niya ay tungkol ito sa simbahan. Habang binabasa niya ito, may narinig siyang pagsara ng pinto sa hallway. Nang tumingin siya, wala na ang taong naroon. Agad siyang tumakbo palabas. Nalaman niyang si Mira pala iyon. Ginamit ni Duan ang contact information na iniwan ni Mira at nakipag-ugnayan sa kanya. Doon niya nalaman ang katotohanan tungkol kay Kang Tai. Sinabi ni Mira na 2 tao ang may kasalanan. Sila ay sina Sumin at Junho. Kasali sila sa isang kulto na niloloko at kinokontrol ang mga tao. Hindi lang pera ang kinukuha nila. Kinokontrol din nila ang isip ng mga tao at ginagawa silang sunod Sun Yeren. Naniniwala si Mira na ang pag-atake kay Kang Tai ay may kaugnayan sa kultong ito. Matapos marinig ang lahat, hindi maiwasan ni Duan na isipin ang kanyang ina. Naisip niya, paano kung ang pagkawala rin ng kanyang ina ay konektado sa kultong ito? Nagpasya siyang imbestigahan ng grupo. Kinabukasan, pumunta si Detective Yun sa bahay ng isang ina na ang anak na si Daniel ay nawawala. Ibinigay ng babae ang diary ng kanyang anak. May nakasulat doon na parang ayaw nitong matagpuan. Tinanong ni Yun kung may kakaibang taong nakipag-ugnayan kay Daniel bago siya mawala. Nagpakita ang ina ng larawan ng isang babaeng madalas kasama ni Daniel. Sinabi rin niya na bago mawala si Daniel, kinuha nito ang lahat ng pera sa kanyang bank account. Dahil malubha na ang sakit ng ina at wala na siyang gaanong oras, nakiusap siya kay Yun na hanapin ang kanyang anak. Bago umalis si Yun, binigyan siya ng voice recorder ni Daniel. Sa recorder, may simbolo na kapareho ng nakita sa pintuan ni Kang Tai. Tinanong din ng babae ang personal na buhay ni Yun. Sinabi ni Yun na may asawa at anak siya. Samantala, nasa bahay ni Kang Tai si Mira at inaayos ang mga gamit ng kanyang kapatid. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yun na ililipat si Kang Tai sa regular na kwarto kapag maayos na ang kanyang kalagayan. Habang nag-aayos ng damit, nakakita si Mira ng maliit na papel. Nakasulat dito ang pangalan na Gangwon Temple at may parehong kakaibang simbolo. Samantala, maingat na tinitingnan ni Yun ang recorder. Walang musika dito. Sa halip, may mga mensaheng laban sa Kristyanismo. Habang pinapakinggan niya ito, nakita niyang muli ang parehong simbolo. Naalala niya ang kaso ni Kang Tai. Nakita rin niya ang simbolong iyon sa apartment nito. Samantala, may grupo ng mga taong namimigay ng religious flyers sa kalye. Mula sa loob ng sasakyan, pinapanood sila ni Duan at Mira. Ipinaliwanag ni Mira sa sign language na isa sa mga namimigay ng flyers ay si Junho, ang asawa ni Suman. Sinabi niya na hindi lang pera ang kinukuha ng mga ito. Kinokontrol din nila ang isip ng kanilang mga biktima at ginagamit ang mga ito para sa sariling layunin. Tinanong ni Duan kung saan sila nakatira. Matapos makuha ang address, pumunta siya roon. Nalaman niyang may restaurant si Suman sa isang rural na lugar. Pagpasok ni Duan, mainit siyang sinalubong ni Suman. Mukha siyang nasa 40s na pero bata pa rin ang itsura niya. Nagkunwari si Duan na ordinaryong customer at umorder ng kimchi stew. Habang naghahanda si Suman ng pagkain, dumating si Junho na may dalang mga gamit. Pumasok siya sa kusina. Dahan-daang lumapit si Duan at narinig ang kanilang usapan. Ang sumunod niyang nakita ay nakakagulat. Hindi maganda ang pakikitungo ni Suman kay Junho. Sinaktan pa niya ito, pero hindi lumaban si Junho. Sa halip, lumuhad siya sa harap ni Suman at tinanggap ang lahat. Doon napatunayan ni Duan ang sinabi ni Mira. Maya-maya, lumabas si Suman na parang walang nangyari. Pero biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay nagsabing siya si Jin Sik. Nang marinig ni Suman ang pangalan, bigla siyang kinabahan at agad na pinutol ang tawag. Napansin ito ni Duan at lalo siyang naghinala. Samantala, sinusuri ni Detective Yun ang CCTV. Nakita niya si Suman na sinasampal si Daniel. Ang kakaiba, hindi lumalaban si Daniel. Sa halip, lumuhad siya sa harap ni Suman. Hindi ito maintindihan ni Yun. Kinabukasan, habang nagdarasal si Duan sa simbahan, dumating si Yun. Ipinakita niya kay Duan ang CCTV. Malinaw na makikita rito kung paano pinapahiya ni Suman si Daniel sa restaurant. Sa dulo ng video, may lumapit na lalaki kay Suman at may iniabot sa kanya. Naisip ni Duan ang nakita niya noong gabi. Parehong sunod Sun Yeren ang mga lalaki kay Suman.
Pagkatapos, nag-usap sina Yon at Duan habang kumakain sa labas ng simbahan. Gusto ni Yon malaman ang laman ng confession ni Kang Tai. Naniniwala siyang konektado ito sa mga nawawalang tao. Pero tumanggi si Duan na sabihin ang laman nito. Hindi dahil ayaw niyang tumulong. May pangako siyang hindi niya sisirain ang lihim ng confession. Maya-maya, nakatanggap si Yon ng tawag mula sa kanyang kasamahan. Sinabi nito na may lumang kaso 13 taon na ang nakalipas na katulad ng kaso ni Daniel. May isang ina na nawala at iniwan ang kanyang anak na lalaki. Sinabi rin ng kasamahan ni Yon na may malubhang sakit ang bata noon at humingi ng tulong ang kanyang ina sa isang grupo ng relihiyon. Biglang pinatigil ni Yon ang kanyang kasamahan. Pero bago matapos ang tawag, nabanggit nito ang pangalan ng bata. Yung doon naintindihan ni Yon ang lahat. Alam na niya kung bakit ayaw sabihin ni Duan ang confession ni Kang Tai. Bumalik agad si Yon sa police station at hinanap ang lumang kaso tungkol sa pagkawalan ng ina ni Duan. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, nakakita siya ng 3 pang kaso na halos pareho ang nangyari. Lahat ay katulad ng kaso ng ina ni Duan at ni Daniel. Nakita rin niya muli ang parehong simbolo. Ito ang simbolong nasa recorder ni Daniel at sa pintuan ni Kang Tai. Sinundan ni Yon ang pinagmulan ng simbolo. Nalaman niyang pagmamayari ito ng isang culto na tinatawag na Power of God. Mahigit 20 taon nang gumagalaw ang grupong ito sa Korea. Sa sumunod na bahagi, nakakita si Detective Yon ng business card ng isang shaman. Sinundan niya ang address at nakarating sa isang lugar na parang templo. Pero kakaiba ang lugar. Madilim ito at puno ng mga kakaibang dekorasyon. Sa loob, may babaeng nagsabi na ginagamit ang lugar para manghula ng kapalaran. Ang shaman ay isang lalaki na nagngangalang Jay. Nagkunwari si Yon na isang customer para makalapit sa katotohanan. Pumasok siya at nakilala si Jay. Halos agad na sinabi ni Jay ang ilang bagay tungkol sa personal na buhay ni Yon na parang alam niya ang mga lihim nito. Pero biglang nagbago ang lahat. Nalaman ni Jay na detective si Yon. Agad niya itong inatake. Pero mabilis na nakalaban si Yon at napabagsak niya si Jay. Dinala niya ito sa police station para tanungin. Pero ayaw magsalita ni Jay. Sa halip, sinubukan niyang inisin si Yon sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang masakit na pangyayari sa kanyang nakaraan. Habang nagtatanong, dumating ang kasamahan ni Yon na si Yung Ho. May dala siyang mahalagang balita. May natagpo ang katawan sa gubat malapit sa templo. Ang biktima ay si Jin Sok. Nang malaman ni Duan na patay na pala ang kanyang ina, labis siyang nasaktan. Pero ang mas nakakagulat ay ang dahilan ng pagkamatay nito. May malalim at malinis na hiwa sa kanyang lalamunan. Parang ginawa ito ng isang taong sanay pumatay. Nakita ng mga pulis ang isang malinaw na pattern. Lahat ng mga nawawalang tao ay konektado sa parehong kulto. At marami sa kanila ay nakilala muna si Jay bago mawala. Tinanong ni Yon si Duan tungkol sa kanyang pagkabata. Gusto niyang malaman kung nagkaroon ba siya noon ng malubhang sakit. Napansin kasi niya na halos lahat ng biktima ay may malubhang sakit o malaking problema sa buhay bago sila napunta sa kulto. Naalala ni Duan na malubha rin ang kanyang sakit noong bata pa siya. Pero kakaiba, matapos mawala ang kanyang ina, bigla siyang gumaling. Doon nagpasya si Duan na sabihin kay Yon ang buong confession ni Kang Tai. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng impormasyon, nakabuo sila ng isang conclusion. Si Suman ang pinuno ng kulto. Sina John Ho, Kang Tai, at Daniel naman ay mga miyembro na kinontrol ang isip. May isa pang mahalagang impormasyon si Yon. Bago mawala si Jin Sok, nag-withdraw siya ng pera at nakipagkita sa isang tao. Ang taong iyon ay si Peter. Doon unti-unting lumabas ang katotohanan. 13 taon na ang nakalipas, kasali rin si Peter sa kulto. Siya ang nagdala sa ina ni Duan sa grupo. Pero kalaunan, natauhan si Peter at umalis sa kulto. Naging pari siya dahil gusto niyang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Mula noon, siya ang nag-alaga kay Duan. Nang malaman ito ni Duan, tuluyan siyang gumuho. Ang taong pinakatiwalaan niya, ang taong itinuring niyang ama at ina, ay siya palang dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Bumalik ang kwento kina Peter at Duan. Nang malaman ni Peter na natagpuan na ang katawan ni Jin, pumunta siya kay Duan para makiramay. Pero malamig ang sagot ni Duan. Ang taong dati niyang pinagkakatiwalaan ay para na ngayong isang estranghero. Hinarap niya si Peter at sinabi ang lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang ina at sa confession ni Kang Tai. Halatang nagulat si Peter. Nag-init ang kanilang pag-uusap. Sa loob ng 13 taon, nabuhay si Duan na hindi alam ang tunay na nangyari sa kanyang ina. Ngayon, matapos malaman ang katotohanan, pakiramdam niya ay kailangan niyang gawin ang nais ng kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Peter sa kwarto ni Duan. Pero wala na siya roon. Sa halip, nakita ni Peter ang resignation letter ni Duan. Kasama rin sa loob ng sobra ang bracelet na minsan niyang ibinigay kay Duan. Naintindihan ni Peter ang nangyari. Mag-isa siyang naiwan kasama ang kanyang pagsisisi. Inamin niya sa sarili na labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Samantala, pinalaya ng mga pulis si Jay. Gusto nilang gamitin siya para makahanap pa ng ibang miyembro ng kulto. Sinundan ni Duan si Jay hanggang sa templo. Hiningi niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ina.
Pero sinabi ni Jay na wala siyang alam. Nang malaman ni Jay na pari si Duan, natakot siya. Bigla niya itong inatake, pero napabagsak siya ni Duan. Dahil nasa kanya na ang kontrol, muling tinanong ni Duan kung sino ang pumatay sa kanyang ina. Sa huli, sumuko si Jay. Pumayag siyang tumulong, pero may isang nakakagulat na bagay siyang sinabi. Malapit na siyang mamatay. May malubhang cancer si Jay. Sumali siya sa Kauto dahil naniwala siyang gagaling siya. Pero habang lumalala ang kanyang sakit, napagtanto niyang puro kasinungalingan lamang ang mga pangako ni Suman. Sa huli, nagpasya siyang tulungan si Duan para kahit papaano ay mabawi ang kanyang mga kasalanan bago siya mamatay. Nang gabing iyon, dumating si Suman sa templo kasama ang kanyang asawa at si Daniel. Parang wala sa sarili si Daniel at sunod na sunod kay Suman. Patuloy siyang kinokontrol ni Suman. Sinabi niya kay Daniel na kikita siya ng pera at gagaling ang kanyang ina kapag ginawa niya ang gusto nito. Sa loob ng templo, nakipagkita si Suman kay Jay. Para hindi mahalata ang plano, ipinakilala ni Jay si Duan bilang taong tutulong sa kanya. Samantala, palihim na pumasok si Mira sa restaurant ni Suman. May hinahanap siyang mahalagang bagay. Sa templo, lalo pang naging tensyonado ang sitwasyon. Naghahanda si Jay na gumawa muli ng isang ritual gamit si Daniel. Pero bigla siyang nag-alinlangan. Napansin ito ni Suman at pinagtawanan siya. Doon nalaman na si Jay pala ang gumagawa ng mga pagpatay para kay Suman. Ginagawa niya ito dahil naniwala siyang gagaling ang kanyang sakit. Pero lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Ngayon, alam na niyang niloko lang siya ni Suman. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jay ang katotohanan. Sinabi niyang anak ni Jinak si Duan. At sinabi rin niyang si Suman ang nasa likod ng lahat. Dahil sa sobrang pagsisisi, halos gusto ni Jay na maparusahan sa lahat ng kanyang ginawa. Biglang kumidlat, bumagsak si Jay at namatay. Sa gitna ng lahat, napagtanto ni Duan ang isang masakit na bagay. Ang kanyang ina ay naniwala rin kay Suman dahil gusto niyang gumaling si Duan. Lalong nasaktan si Duan. Hinarap niya si Suman, pero inatake siya nito at nasugatan. Nang malaman ni Suman na near record pala ang lahat gamit ang isang cellphone, lalo siyang nagalit. Sinubukan ni Duan na magsagawa ng exorcism upang mawala ang masamang impluensya ni Suman. Pero sa halip na kumalma, lalo lamang itong naging marahas. Biglang may nangyari. Ang anak ni Junho, na matagal nang may sakit, ay nagsimulang mag-react. Parang narinig niya ang mga sinabi ni Duan. Doon natauhan si Junho. Nalaman niyang mali ang lahat ng ginawa niya habang kontrolado ni Suman. Dahil sa sobrang pagsisisi, hinarap niya ang kanyang asawa. Pinatay niya si Suman dahil naniniwala siyang iyon na lang ang paraan para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Samantala, nahanap ni Mira ang bagay na hinahanap niya. Isa itong record book na naglalaman ng mga pangalan ng mga miyembro ng Kauto. Pero bago siya makaalis, biglang dumating ang dalawang lalaki at inatake siya. Mabuti na lang at dumating sina Detective Yun at ang kanyang kasamahan. Napabagsak nila ang dalawang lalaki. Sa loob ng lugar, may nakita silang isang batang bumubula ang bibig. Isa rin itong biktima. Dinala nila agad ang bata sa ospital. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Nang tingnan nila ang record book, mas lalo silang natakot. Daan-daang pangalan ang nakasulat dito. Mga taong inubos ang pera at pagkatapos ay pinatay. Ang ilan sa kanilang pagkamatay ay itinago bilang pagkawala o pagpapakamatay. Ang lahat ng perang nakuha sa mga biktima ay ginagamit ni Suman para sa marangyang buhay niya at para mapanatili ang kanyang magandang itsura. Bumalik ang kwento sa eksenang katulad ng simula. Ang lalaking nagmamaneho sa gubat kasama ang katawan ng isang babae ay si Junho pala. Dinala niya roon ang katawan ni Suman para ilibing. Matapos itong ilibing, gumawa si Junho ng huling desisyon. Uminom siya ng lason at namatay. Ginawa niya ito bilang paraan ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya si Duan na bumalik sa simbahan. Nakipagkita siya sa obispo at inamin na nakagawa siya ng malaking kasalanan. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Pero sa halip, binigyan siya ng obispo ng isang sulat. Galing ito kay Peter. Humingi ng tawad si Peter sa lahat ng ginawa niya. Sinabi niyang hindi na niya kayang manatili sa tabi ni Duan. Nagpasya siyang umalis sa pagiging pari at mamuhay bilang isang ordinaryong tao dahil hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang nakaraan. Hiningi rin niya kay Duan na huwag na siyang patawarin. Pero mayroon siyang isang huling mensahe. Umaasa siyang magpapatuloy si Duan bilang isang mabuti at matalinong pari. Matapos basahin ang sulat, nagdesisyon si Duan. Babalik siya sa kanyang tungkulin at maglilingkod muli sa simbahan. Kinabukasan, pinangunahan niya ang mga tao sa pagdarasal. Kabilang sa mga tao si Detective Yun kasama ang batang kanilang nailigtas. Kalaunan, nalaman na ang batang iyon ay anak ni Suman at Junho. Sa huling bahagi ng kwento, muling ipinakita si Peter. Nasa isang silid siya kasama ang mga miyembro ng Kauto. Ang lugar ay parang isang pasilidad para sa mga may sakit. Punong-puno ng pagsisisi si Peter at hindi niya kayang takasan ang kanyang nakaraan. Kaya bumalik siya sa lugar na dati niyang iniwan. Sa huli, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay dahil naniniwala siyang iyon lamang ang paraan para bayaran ang lahat ng kanyang kasalanan.
At dito nagtatapos ang kwento. Ang aral ng kwento ay simple, huwag basta maniwala sa mga kainahinalang kulto dahil lamang sa pangakong gagaling ka o gaganda ang buhay mo.